Naging mainit ang pagdinig sa Senado ng nag-viral na video ng panunutok ng baril ng isang retiradong pulis sa isang siklista. At dahil dito, naungkat ang iba't ibang insidente ng away sa daanan, kung saan ang ibang sangkot, mga prominente pang individual. Saan at paano nga ba nagsisimula ang ganitong gulo? Naritong sagot. Kamakailan lamang isang Senate inquiry ang isinagawa kaugnay sa nag-viral na video kung saan isang Willie Gonzales ang makikitang nagkasanang baril laban sa siklistang si Alan Bandiola sa Quezon City. Matapos ito, ilang pang insidente ng away sa kalsada o road rage incident ang nabunyag at sunod-sunod na umugong sa lahat ng mga social media platforms. Ang mga away nito sa kalsada na hindi nadadaan sa kalmadong usapan, madalas nauuwi sa gulo at sa ilang pagkakataon, buhay ang nagiging kapalit. Kung tutusin, hindi na bago ang mga insidenteng ito. Katunayan, ilang road rage incident at away sa lansangan ang naitala na sangkot ang ilang kilalang mga individual. Taong 1991, nang mapatay ang isang engineer student habang nagmamaneho sa isang one-way street sa San Juan City. Ang suspect na tukoy bilang si Rolito Go, executive ng isang construction firm. At dahil sa insidenteng ito, mahigit 2 dekadang nakulong si Go. Naging matunog naman ang pagkakasangkot ni Jason Ivler, pamangkin ng sikat na mga awit na si Freddy Aguilar. Nang mabaril nito ang anak na nooy Malacanang official na si Renato Ebarla Sr., dahil sa away rin sa daan sa lungsod ng Quezon. At nito lamang nakarang linggo, sumuko sa lokal na pamalaan ng Valenzuela ang lalaking nanutok din ng baril sa isang taxi driver. Ang away sa pagitan ng dalawa, nakuhanan ng kasabay nilang iba pang motorista sa daan. Lahat ng ito nag-ugat dahil sa hindi mapigilang bugso ng emosyon. Ayon sa isang eksperto na nakausap ng responde, normal na emosyon ng ating katawan ang galit. Ngunit ito ay may iwasan kung alam natin sa ating sarili ang pinagmumulan nito. Ang anger, normal emotion siya. So lahat ng individuals makakaranas ng anger at some point sa kanilang buhay, lalo na kung meron silang mga in-expect na hindi nangyayari, mga frustrations, sometimes nagiging impatient tayo at lumalabas ito as anger. But normally, nagsasubside din siya kaagad at hindi umaabot sa point na nakakapanakit na ng isang individual, ng ibang tao, or ng kanyang sarili. Sa datos ng Metro Manila Development Authority o MMDA, lumalabas na 72,000 road crashes na naitala noong 2022, road rage o away sa daan ang pangunahing dahilan ng mga aksidente. So, as per definition of road rage, it is what we call it will occur in any situation where people feel frustrated, stressed, or provoked while they are in our highways, in our streets. So, pag nangyayari yon, nangyari yung ganun, it will escalate, and then pag nahuli ng local police stations natin, first responders natin doon sa area, they will be filing appropriate charges or violations na possible doon sa tao na involved and the complainant. So the first responder or the local police stations will take cognizance of that complaint doon sa area nila. Isa ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa mga otoridad na nagsisiguro ng kaligtasan ng mga motorista sa daan. Nagsasagawa rin sila ng malalimang investigasyon kahit pa mga kaso ay may sangkot sa prominenteng tao. It is very well known na pagka-involve ang isang prominent features or personalities is magkakaroon tayo ng parang prejudice na we are
we are treating them special. But for the information of the public and also for the awareness of the community, that the Highway Patrol Group is fair in the conduct of its investigation. And we are following the police operational procedure. Well-trained at equipped ang mga rumiresponding tauhan ng bawat local police station sa ulat ng mga road rage na naitatala sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang pagtitiyak ng Highway Patrol Group. Yes, if it involves weapons like deadly weapons o may barrel or may kutsilyo ng dala, I speak, or anything that can cause harm doon sa involved citizens, the first responder will be the one to assess doon sa magiging response nila. PNP personnel in the ground are capable and competent enough to address or to respond to this kind of scenarios. Samantala, hiningi rin ng programa ang pahayag ng batikang abogado at isa ring cyclist na si Attorney Raymond Fortuna. Isa siya sa nagpahayag ng suporta sa siklistang si Alan Bandiola. Yung pong road rage, I don't want to think that it happens every day, no? Pero sabihin na natin na talagang nangyayari ito. And it just so happens na mga recent events na nako-cover o na nakaka-capture yung road rage incidents. And ngayon lang talaga uli na nauungkat dahil nagiging high profile nga yung insidente. And that is really the sad part of it, no? Na mukhang madalas mangyari or just too much for comfort ba, no? Na may mga tao na meron silang kapangyarihan, na merong karapatan na humawak ng baril, parang nagkakaroon ng lakas ng loob na gamitin yung baril para pananakot or even worse, no, na talagang meron silang babarilin ng tao. Ako bilang isang abogado, no, ang point of view ko dyan, number one, na merong krimen na nangyari, and as an officer of the court, it is my duty to bring this matter to the attention of the authorities. Hindi pwedeng nakapikit ako dito, no? Kahit man hindi ko naman kilala yung mga involved dito sa naging viral video, hindi ko sila kilala. Ayon pa kay Attorney Fortuna, dapat maalam ang mga tao patungkol sa kanilang mga karapatan at ang mga nalalabag na batas na mga taong may daladalang baril o anumang armas. Hindi lamang ito para sa siklista o sa mga motorcyclist o kahit motorista, no? Everybody, kahit na pedestrian. Kasi once na lumabas yung baril na yan, at yan ay pinutok, hindi lamang yung mga tao involved ang maaaring tamaan, pati yung mga bystanders, no? Bawat mamamayan ay may karapatan naman na depensahan ang sarili. Ang tawag po doon ay self-defense, no? Pero yung self-defense, under yung revised penal code natin, meron tatlong elemento yan. Number one, yung tinatawag na unlawful aggression, meaning yung kalaban mo ang siyang agresibo at gusto kang saktan. Number two is that you must not contribute doon sa pag-atake sa'yo. Okay? So, meaning na wala kang kontribusyon o hindi ka tumulong para yung tao ngayon, ganun ang magiging reaksyon. Okay? And then lastly, na yung gagamitin mo para madepensahan yung sarili mo must be reasonable in nature. Meaning na kung kunyari, gusto lamang naman makipagsuntukan sa'yo, merong unlawful aggression. Probably, hindi mo naman siya pinikon. So, wala ding contributory factor on your part. Pero, ang gagamitin mo laban dun sa taong kumasa na gano'n ng kanyang kamao, binunutan mo kagad ng M16 tapos binarel, hindi reasonable yon, no? Yung pagdepensa sa sarili mo. Ang paggamit ng baril ay isang pribilehyo at hindi isang karapatan. Aminado si Attorney Fortuna na maraming dapat na silipin sa ating batas patungkol sa mga krimeng nangyayari sa daan, partikular na sa pagbibitbit at paggamit ng baril sa bansa. Hindi lahat ng tao ay maaaring magkaroon ng armas. Dito sa bansa natin, bearing a firearm is a privilege, not a right. Sa ibang bansa, for example, kagaya sa Texas, sa United States, yung mga tao parang nagiging karapatan nila na magkaroon ng baril. Dito sa Pilipinas, pribileyo lang yan. Meaning
na kung yan ay pahihintulutan ng ating pamahalaan, ng ating estado, then that's the only time. Pero may requirements yan. Kailangan ka mag-apply, kailangan ka magpakita ng good moral character, kailangan ipakita mo na hindi ka nako-convict sa kahit na anong krimen involving moral turpitude. Kailangan yan magsumiti ka ng isang psychological test. Kailangan dumaan ka through yung firearms safety course, at kailangan mapakita mo na nag-comply ka lahat nito. And only after all of these things, that's the only time na i-issuean ka ng license. Iba pa yung permit to carry. Malaking bagay ang mga kuha ng CCTV at maging ng ating mga cellphone cameras ayon pa kay Attorney Fortun. Lalo na kung magsisilbi itong daan upang magkaroon ng ebidensya ang anumang investigasyon na gagawin. Ngunit mas binigyan niya ng diin na malaking papel ng complainant lalo na ng mga eyewitnesses sa ganitong sitwasyon. Let's talk about yung technology kasi ngayon. It empowers practically everybody who has a cell phone now to be able to take a video recording of an incident. It doesn't have to be a road rage. Pwedeng kahit nga nag-aaway lang na magkakapitbahay or probably yung merong magnanakaw or traffic accident na nangyari. I mean, yung technology ngayon allows an instant capturing of what appears to be a crime in progress. But ang kagandahan kasi nitong mga phone cam recordings is hindi pwede magsinungaling yung video. The video will not lie. So, ang tao ay pwedeng mali yung nakita, mali yung perception, mali yung pagkakaalala, for whatever reason, but the video will never lie. So if you're going to upload something, it has to be for a legitimate, valid, and yung parang public service ang lumalabas, not in order to embarrass, humiliate, or destroy somebody else's credibility. Sa kabilang banda, binigyang linaw ni Dr. John kung bakit nga ba nagkakaroon minsan ng pagtatalo ang mga tao sa kalsada. Tinitingnan natin always siya, ang ating emotion, behavior, as an interplay of several factors. Interplay, meaning hindi lang siya iisang factor lang. Maaaring part siya ng ating personality style. Kasi yung iba, may mga personalities talaga na talaga mabilis silang maging impatient, madali silang magalit. Yung tinatawag natin na the last straw, na nagpa-pile up, nagbi-build up na emotion, pero kaya nilang kontrolin pa, but nagkaroon ng biglang last straw. At yun na yung cause ng kanilang anger outburst. So again, iba-iba kasi yung trigger at root causes ng anger ng isang individual. Because of that incident. Itong mga incidents kasi ng ganito, pag may threat, halimbawa may nape-perceive tayo na threat, parang like ito, road, sa daan, parang may threat ng isang car na muntik na tayong matamaan or bystander na muntik na tayong matamaan habang naglalakad. In general na lang, ma'am, pag may threat tayo na-perceive, na-activate sa ating sarili yung fight or flight response. Yun yung biological basis for that. It's either you fight yung threat, halimbawa, aso, may aso na gustong kagatin ka. It's either you fight yung aso or takbo ka. Kaya siya fight or flight. Paalala ng Philippine National Police na panatiling kalmado upang makapag-isip ng tama sa anumang problema na nakakasalamuha sa daan. Palagay po nating ingatan ng ating mga sarili, unang-una, sa pamamagitan ng pagsunod ng ating mga batas trapiko. Pag may mga pagkakataon na magkaroon kayo ng karanasan pagdating dyan sa road rage, is iwasan po natin ang maging mainit ang ulo. Mananagot ang sinumang lalabag sa batas, simpleng tao man o may posisyon sa lipunan. Pagsisiguro pa ni Attorney Fortun na hindi natutulog ang hustisya sa bansa. Unahin muna natin yung kaligtasan ng ating buhay. Doon naman sa mga tao na nakasaksi nitong mga ganitong insidente, na-record niyo yung video, or meron kayong dashcam, or meron kayong CCTV na cameras outside your house, Huwag po tayong matatakot, huwag po tayong mahihiya na tumulong sa ating kapwa. Yung mga ganitong mga insidente, ang nakakapagbigay linaw kung ano pa yung mga kailangan nating gawin.
huwag tayong mahihiya na pumunta sa ating mga kapulisahan o sa ating mga husgado, no, sa DOJ o sa Supreme Court, no, at humiling tayo ng mga pagbabago, no, sa ating mga batas, sa ating mga rules, para na rin sa kapakanan ng lahat. Ang sunod-sunod na insidente ng away sa daan, magsilbi sanang paalala sa atin na respetuhin sino man ang ating nakakasabay. Kapwa man motorista, mga mananakay at maging mga siklista. Huwag pairalin ang init ng ulo at isipin ang kapakanan at buhay ng ibang tao. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.